Arestado ang isang babaeng nagpapanggap umanong may koneksyon sa isang embahada para makapanloko. Ang pangako niya, hassle-free visa para sa mga nais magtrabaho abroad. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Nang makayabot na ng complainant ang mark money, pumalakpak ito ng isang beses, senyas na pwede nang lumantad ang mga nakapaligid na palang otoridad. Hawak pa ang pera ng 33 anyos na babaeng suspect nang arestuhin siya dahil sa matagal na umanong panloloko sa mga gustong mag-abroad. Ang modus ayon sa pulisya, magpanggap na may connection siya sa isang foreign embassy. Kaya umano niyang magbigay ng working visa kapalit ng 30,000 pesos o 50,000 pesos kung rush. Yung iba, nagbenta pa ng mga ari-arian ng kalabaw, tapos yung iba nag-resign na sa trabaho dahil umaasa sa kanya. Ang mga biktima niya nasa probinsya, from Nueva Ecija, Cabanatuan, may Bicol pa, tsaka Cebu. Ito po, isang patunay na galing sa Polish Embassy na nagpapatunay na lahat ng natatakan ng ating subject, ng ating suspect ay peke. Yung ginawa niya sa akin, mga panluloko, napakasakit. Lalo na ako, pabalik na ako ng Qatar. Nasira lahat ng mga pangarap sa mga anak ko. Talagang masakit. Sana pagdusahan niya yung mga kasalanan. Di na nagpaunlak ng panayam ang suspect na nakakulong sa Malate Police. Paalala ng PNP. Babala sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho abroad na pag may nag-recruit sa kanila, mag-verify muna o mag-validate muna sa ating mga ahensya ng gobyerno para hindi naman sila mabiktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umuulan na naman po sa Metro Manila at ilang karatig lugar. Hingi tayo ng update kay Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Rafi, at mga kababayan. Magtutuloy-tuloy po ba yung pag-ulan sa maghapon at ano po yung dahilan nito? Basically, ito po ay thunderstorm. So, yung na-experience po natin ay thunderstorm over Metro Manila, specifically sa Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Manila, Pasig, Makati, Taguig, Pasay. Pero ine-expect natin medyo mag-i-improve ang ating weather in the next few hours dahil yung itong thunderstorm cells ay nagpa-propagate po siya ngayon pa east. So, ine-expect natin mga pag-ulan nito pwede maranasan din sa Rizal, sa Laguna, Quezon Province. Pa-weekend na po tapos may bagong low pressure area sa Pacific Ocean. May chance ba ito maging bagyo at lalapit po ba ito sa bansa? Based po sa latest analysis natin, mababa naman po yung chance niya maging bagyo at least in the next 24 hours. By over the weekend, we're continuously monitoring this weather disturbance at nakikita po natin na nasa labas pa rin ito ng ating area of responsibility. So medyo mabagal yung kanyang pagkilos nitong LPA na ito. So baka next week, may chance ng next week pa po ito pumasok ng ating PAR. At kung sakali po, anong mga rehiyon ang posibleng maapektuhan po nito? Sa projection po natin, possible yung Northern Luzon, areas ng Northern Luzon, yung pwedeng maapektuhan ng trough o extension nitong low pressure area. At kung magtatagal po ito sa dagat, may posibleng lumakas po ito? Yes po, hindi natin nire-rule out ang chance na maging bagyo ito, lalo na nasa dagat pa po ito at nakakahiko pa po ito ng lakas. Ano po yung mga paalala o mga paghahandang dapat gawin sa mga posibleng maapektuhang lugar ngayon pa lamang po? Well, ang ating concern po dito, maliban dito sa LPA, ay yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat na may enhance itong weather disturbance. So, we're continuously advising the general public to be alerted dahil posible pa rin mga pagbaha, lalong-lalo na sa Southern Luzon, even sa Visayas at western section ng Luzon. Yung mga pag-ulan na ito ay dulot po ng habagat at southwest monsoon. Yung mga nararanasan po mga flash flood, yung mga pagbaha, ito ba'y dahil saturated na yung ating kalupaan at i-expect po ba ito ng ating mga kababayan habang may mga ganitong pag-ulan? Sa ngayon po, kahit paano nagkaroon naman ng break yung malawakang pag-ulan over the past 2 to 3 days. So kahit paano hindi ganun ka-saturated yung mga lupa natin ngayon. Pero over next week, dahil nga po sa paglapit itong weather disturbance, may chance po na ulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. 2 to 3 days din po yun. So depende po sa threshold ng lugar kung madali pong masaturate yung kanilang lugar or kanilang lupa.
Ayun nga po yung observation kasi ng ibang tao na bagamat short lamang yung ulan, napakalaki ng volume. Kaya biglaan yung pagtaas ng tubig. So kapag thunderstorm po, ganito po talaga ang kanyang characteristics, talagang malakas yung buhos ng ulan? Yes po, very possible din po, even thunderstorms lang o kahit thunderstorms lang kasi may moderate to occasionally or at times heavy rains na kasama siya. At bukod dyan, meron din itong ibang hazards such as lightning or yung pagkidlat. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Wala naman, good afternoon po. Loredin de la Cruz, weather specialist ng Pag-asa. Hinataw ng lalaking yan ang isang ambulansya gamit ang hawak ng espada sa London sa England, United Kingdom. Sinubukan pa niyang habulin ang sasakyan pero nakalayo ito. Maya-maya lamang dumating ang pulisya. Pinipilit nila ang lalaki na bitawan ng espada pero hindi siya sumunod. Nagkahabulan pa ang mga pulis at ang lalaki at nang makarating sa isang eskinita, hinataw ng lalaki ang isang pulis ng espada. Nang ma-corner, inatake rin ng lalaki ang isa pang pulis. Umatras ang iba pang pulis. Nang mapaligiran naman sa tapat ng isang bahay, gumamit ng taser ang isang pulis hanggang maaresto na po nila ang lalaki. Nangyari ito Abril noong nakaraang taon at ngayon nahatulan na siyang guilty sa kasong murder para sa pagpatay sa isang lalaking 14 anyos. Nangyari ang pagpatay bago ang mga nahulikam na pag-atake ng 37 anyos na akusado sa mga pulis. Hinatulan din siyang guilty para sa attempted murder. Ayon sa mga hurado sa kaso, hindi sapat ang depensa ng kampo ng lalaki na may problema siya sa kalusugan dulot ng paggamit ng droga. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Samantala, kwinestiyon ni Vice President Sara Duterte ang ilang dahilan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor sa pagtutol nila sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, ang dahilan ng prosekusyon na maraming makapangyarihang kaanak at kaalyado ang dating Pangulo, kabilang ang bise na pupwedeng gamitin ang impluwensya para tulungang takasan ng dating Pangulo ang kanyang kaso. Sagot dyan ni VP Duterte, hindi naman kikilalanin sa labas ng Pilipinas ang kanyang posisyon bilang bise. Ikalawa, itinunto ng prosekusyon na ilang beses nang iginiit ng kampo ng dating Pangulo na iligal ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya kailangan daw manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na haharap siya sa paglilitis. Sabi rin ng bise, ang mga pahayag ng akusado lang dapat ang tutukan ng ICC prosecutor at hindi ang opinyon ng kanyang pamilya. At ikatlo, may kakayahan daw ang dating Pangulo na pagbantaan ang mga witnesses sa kaso kapag nagkaroon siya ng mas malaking access sa kanyang mga koneksyon. Kit ng bise, walang pinagbantaang witness ang kanyang ama noong siya'y presidente pa at mas malabong magagawa niya yan ngayon. Ang posibleng banta mula sa dating Pangulo ang isa rin sa mga dahilan kung bakit tutol ang kampo ng mga biktima sa hiling na interim release. Lalo't alam na raw ng dating Pangulo kung sino-sino ang mga tetestigo laban sa kanya. Para sa mga biktima, ang tanging paraan para matiyak na haharap sa paglilitis ang dating Pangulo ay kung mananatili siyang nakakulong. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy sa Talisay, Cebu. Sa kuha ni News Cooper Rafael Gonzalez, makikitang nababalot ang paligid ng makapal na usok. Tanaw rin ang apoy habang inaapula ng mga bumbero. Sumiklab ang sunog sa Barangay Tabunok bandang 2:00 ng hapon kahapon. Bukod sa magkakadikit ang mga bahay, mabilis daw kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga ito. Naapol ang sunog matapos ang 1 oras. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Samantala, may heavy gut na isda na nahuli sa Babuyan Channel sa pagitan ng Santa Ana at Camiguin Island sa Cagayan. Isdang lapu-lapu na tinatayang may timbang na 141 kilos ang nalambat ng 2 mangingisda. Naibenta niya raw ito sa halagang 12,000 pesos. Sabi ng mga eksperto, ang mga isdang lapu-lapu ay pwedeng bumigat ng hanggang sa 200 kilos. Kinatuwaan naman ng mga netizen ang reunion ni Michelle at ex-PBB housemate Clarice de Guzman. Ang dalawa may entry rin sa Reina Dance Challenge. Tampok din sila sa upcoming Pride event
na love laban sa Diliman sa Quezon City sa Sabado. Pinusuan din ang collab ni Michelle Azhara Cassandra at Kera Mitena Rian Ramos ng Encantadia Chronicles Sangre. Speaking of sangre, sino ba ang sangre na gusto niyang makakollab? Actually, Sanya, I'm waiting for that. Hot Maria Clara mo and Reyna, magkikita soon. Nagkaroon ng fellowship dinner ang ilang bagong miyembro ng House of Representatives sa 20th Congress sa Malacanang kagabi. Pinangunahan ito ni House Speaker Martin Romualdez. Doon iginiit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagsuporta sa agenda ng pamahalaan. Nais niyang matiyak na tumutugma sa mga plano ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gagawin ng 20th Congress. Ang fellowship dinner ay ginawa sa pagtatapos ng 3 araw na executive course on legislation ng unang batch ng mga bagong mambabatas. Sabi nga ho ng kasabihan, when one door closes, another door opens. Maa-achieve kaya yan kung ang pintong pinag-uusapan mahirap talagang buksan? Yan ang struggle is real ng isa nating kababayan sa Negros Occidental. Papaano ba naman? Ayan mahigit 100 ang challenges sa pinto ni na Gio. May gawa sa kahoy, hukstal, kadena, at syempre ang classic na pako. Biro ng ilang netizens, sa dinami-dami man ng lock, isang sipa lang ay siguradong wasak. Aabutin kayata ng bukas bago magpabukas? Ang tila multi-level na pinto ay halos 2 dekada nang pinoprotektahan ng kanilang pamilya. At ngayon nag-welcome home sa 5.5 million views online. Aba, trending! Pwedeng-pwede nga yata isang sipal. Pero ang dami struggle nga. Pero at least naprotektahan sila all through the years.